Magbati po sa bawat isa na narito sa ating bulwagan, maging po sa ating mga sumusubaybay sa ating gawain sa kanilang mga tahanan at sa Facebook Live. Magandang umaga po. Makita natin na ano nga ba ang mga pinili ng Diyos? May mga tao bang pinili ang Panginoon para maging kabahagi niya? Kadalasan, pag sinasabi nating pinili, pwede nating sabihin pag tayo ay maka-Pilipino, ang mga Pilipino, pinili na at pinino pa. Pero may mga pagkakataon na pag sinasabi nating chosen people, ang kadalasang nasa isipan natin ay ang mga Hudyo na sinasabing pinili ng Panginoon. Isang bagay na masasabi natin na ang ating Panginoon ay wala siyang partiality. Wala siyang pinapaborang mga lahi or he doesn't favor a race above any other. Sapagkat sinasabi ng Romans 3:23, lahat tayo ay makasalanan sa kanyang harapan. We all have sinned and fall short of the glory of God. At tingnan natin, ang mga Hudyo ba ay ang mga piniling tao ng Panginoon? Basahin muna natin ang ating teksto sa umagang ito at mamaya babalikan natin ang mga usaping yan. Ang ating talatang titingnan sa umagang ito ay nasa talatang 9 and 10 ng ating unang Pedro na ating sinisiri sa ating ganito ang pagkakasabi niya. Ngunit kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayang pag-aari ng Diyos upang iyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Noon ay hindi kayo bayan, ngunit ngayoy bayan kayo ng Diyos. Noon ay hindi kayo tumanggap ng habag, ngunit ngayoy tumanggap kayo ng habag. Puri ang pagkabasa ng salita ng Panginoon, tayo po muna'y manalangin. Panginoon, sa muli kami lumalapit sa iyong trono ng biyaya at awa sa umagang ito. Dalangin namin, Panginoon, na samahan mo kami sa pagbulay-bulay ng iyong salita sa umagang ito, na hindi sa aming sariling kaisipan, kundi nawa ang banal na Espiritu ang siyang magturo sa amin ng iyong salita. Dalangin din namin, Panginoon, na nawa ito'y maging malinaw at kapakipakinabang sa amin ang aming pagbubulay-bulayan salita sa umagang ito. Samahan mo po kami, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakita natin, ang mundo ay dinidespise nila ang ating Panginoon. The world despise Christ and ang na hindi nila napapansin o hindi nila binibigyang pahalaga na ang ating Panginoon ang pinakapinili at ang mahalagang panulukang bato ng iglesia. Kung ating Panginoon ay tinatanggi ng mga tao, hindi nila, how much more tayo na mga sinasabi nating mga Kristiyano, na sinasabi dito sa ating salita ng mga nakaraang pinag-aralan natin na tayo ay pinili at isang batong buhay sa tahanan ng Panginoon. Tayo mga mananampalataya, hindi tayo pinili ng Panginoon dahil sa ating mga inherent na kakayanan, sa sarili nating mga itsura, kundi ito'y kanyang pagpipili. It is the exercise of His sovereign and saving grace na ang ating Panginoon ay kanyang binibigay doon sa kanyang mga pinili. Ang pagpipili ng Diyos na makikita natin na siyang naging paraan para tayo ay maging ganto na binabanggit sa salita ng Panginoon. Sa umaga ito, tingnan natin ang tatlong bagay sa mensaheng ating bibigyan ngayong umaga
as chosen people of God, we are to proclaim God's excellency. Ito ang nais kong mensaheng ipaabot sa atin sa bawat isa. Bilang mga pinili ng Panginoon, tayo ay inaatasan, tayo ay binibigyang kubad ng Panginoon na ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa atin, ang Panginoong Jesucristo. Tatlong bagay ang dapat nating tingnan sa pagkakatawag bilang mga piniling bayan ng Diyos. Ang unang tingnan natin, ano ang ating posisyon? What is your position? Ano yung iyong kalagayan sa harapan ng Panginoon? Bilang kanya mga pinili ng Diyos, tayo ay inanaisin niya na tayo ay makapag-accomplish na mga magandang bagay sapagkat ang Diyos ang unang gumawa nito. Itong mga pagbabagong ito ay na bunga ng pagkakapili ng Panginoon sa atin ay merong dinadalang pagbabago sa ating estado, sa ating relasyon, sa ating mga ninanasa, sa ating direksyon, sa ating destinasyon bilang mga pinili niya. Si Pedro, sa binabanggit natin sa talatang ito, ang sinasabi niya is more of a corporate, sa sama-sama, pangkalahatang kalagayan ng mga pinili ng Diyos. Pero kaakibat noon ay meron din itong dimensyon na personal. Sa pagkakatawag sa atin, merong 4 na bagay na binabanggit si Pedro dito bilang ating kalagayan, ang ating posisyon sa Panginoon bilang kanyang mga pinili. Una, tayo ay tinawag bilang isang lahing pinili, chosen race. Anong ibig niya sabihin ito? Anong sinasabi ni Pedro dito tungkol sa mga piniling bayan? Tatandaan natin, ang mga Kristiyanong binabanggit dito o sinusulatan ni Pedro ay mga Kristiyano na nagkawatak-watak dahil sa persecution. Yan ang pinaka-konteksto nitong 1 Peter na sinulat niya. Ngayon sinasabi ni Pedro ganito, itong mga na-scattered na to, itong mga naghihirap na ito, na dumadaan ng mga pag-uusig, tatandaan nyo na kayo isang lahing pinili. Ang sinasabi dito, ang sinasuggest dito na ang mga Kristiyano ay parang walang kwenta, walang halaga, para mga basura. Yan ang sa paningin ng mundo, ang kalagayan ng mga mananampalataya. Yan ang ating kalagayan sa harapan ng mundo. Pero sa harapan ng Diyos, sinasabi niya na itong mga minahal ko, mga pinili ko, ay isang lahing pinili, a chosen race. Yan ang ating kalagayan sa harapan ng Panginoon. Yet in the heart of God, we have been chosen. Mula sa mga libo-libong mga taong patay sa kasalanan, tayo ay pinili ng Panginoon para mabuhay sa Kanya. To made alive in Christ. Hindi ito dahil sa ating kakayanan, hindi ito dahil sa ating ginawa, hindi ito dahil sa ating posisyon sa lipunan, hindi ito dahil sa ating ari-arian, hindi ito dahil sa ating galing at kakayanan. Ito ay sa tanging biyaya ng Panginoon. Such divine election does not result for our inherent worthiness. Kaya isang bagay na makikita natin dito, kung paano natin dapat pahalagahan, kung paano tayo tinawag at pinili ng Diyos mula sa ating lugmok na kalagayan bilang makasalanan, sa ating kalagayan na mga
walang kabuluhan sa ating mga kalagayan na tayo sa kahirapan. Yan ang ating kalagayan bago tayo tinawag ng Panginoon. Kung kahit kailangan natin itong pahalagahan, isang lahing pinili. Isang example na makikita natin dito, si Moses, ang makikita natin na maaaring sabihin na kini-clear niya na ang Panginoon nung pagkakapili ng Israel, hindi ito dahil ang Israel sa kanyang mga kalagayan. It was God's free gift. It was God's free grace. Makikita niya sa Deuteronomy 7:7-8. Na hindi dahil ang Israel sa kanya, dahil itong bansa na ito, kundi ito ay dahil sa pagpili ng Diyos. Hindi natin maka-question ang Panginoon doon. In the same way, nang atang Panginoon ay dumating sa kanyang biyaya, tayo ay tinawag din, in-apply ito para sa mga individual. Lahat na mga nanampalataya sa Panginoon. Kaya doon masabi natin, kung sinasabi natin ang Israel ay pinili ng Diyos, noong kapanahunan na yon, sila ay pinili. Pero nang dumating ang ating Panginoon, dahil sa unfaithfulness ng Israel, ito'y ipinagkaloob na sa iglesia, Jews and Gentiles, ang bumubuo ngayon ng mga piniling bayan ng Panginoon. Those chosen by God ay binago niya. They were made new creatures individually. At yun ay sa pamagitan ng Panginoon. Individually, by divine election of God, tayo ay nakikibahagi sa Kanya in a corporate relationship sa bawat mananampalataya ng Panginoon. Kaya nga itong sinasabi ni Pedro, kayo ay isang lahing pinili at chosen race. Ito yung binibigay niya doon sa mga sinusulatan niyang mga watak-watak at dumadaan ng mga sobrang kapaguran, panlalait, lahat ng mga klaseng pang-aalipusta. Ang binabanggit ni Pedro, kayo'y lahing pinili ng Diyos. Yan ay dahil sa pagmamahal ng Panginoon at ito'y isang pagpapalang na kamit natin. Kaya wala tayong pwedeng pagmalaki sa Panginoon. Ay isang katanungan yan, tayo ba, ipinapakita ba natin na tayo nagkakaisa bilang bayan ng Diyos? Bilang lahing pinili ng Diyos? Kung tayo isang lahing pinili ng Diyos, ang nanaisin natin kung ano ang nais ng Diyos sa ating buhay. The chosen people, the saved individual, it was a chosen race. And each member of that race share the immeasurable love of God. Yung pagpapala ng Diyos. Yan ang una sinabi ni Pedro. Ano ang ating kalagayan? Tayo isang bayang pinili at chosen race. Hindi nagtatapos sa doon. Isang lahing pinili, isang maharlikang pagpapari. Royal priesthood. Ang mga taong tinawag ng Panginoon, mga pinili ng Panginoon, ay binabanggit dito ni Pedro na sila ay mga maharlikang pagpapari. Royal priesthood. Isang elevated office. Sa Old Testament, makikita natin na hiwalay ang opisina o the office of priest
and the office of king. Magkaiba sila. Hindi pwede ang isang pari ay maggawa ng trabaho ng hari. Maging ang hari, hindi rin pwedeng gawin ang trabaho ng pari. Magka-separate office siya. The priest, siya ay ang responsibility niya ay yung spiritual office. Yung hari naman, ang responsibility niya ay yung civil office. At magkapahiwalay ang function nito. Each office has its own great authority and power. At walang isang taong dapat mag-hold nito o pwedeng gawin ang dalawang bagay na ito. Hindi niya pwede ring angkinin ang trabaho ng hari kung siya ay isang pare. At kung siya ay hari, hindi niya dapat angkinin ang trabaho ng pare. Makikita natin ang example niyan sa buhay ni Saul. Nung siya, bilang hari, ay ginawa niya yung trabaho ng pare. He acted as a priest to offer the sacrifice instead of waiting to Samuel para gawin yung pag-aalay. At doon nagalit ang Panginoon. Isa lamang ang pwede nating makita na merong itong dalawang office na ito ay tangan-tangan niya. It is only in the person of the Lord Jesus Christ we can find the office of prophet, priest, and king legitimately combined. Yan ang kalagayan ng ating Panginoon. Isang propeta, isang pari, at isang hari. At anong sinasabi ng salitang ito sa atin? Dahil ang ating Panginoon, because of Christ, because He is a priest and a king, anong sinasabi niya sa mga bayang pinili niya? Kayo din ay isang maharlikang pagkapari. Royal priesthood. At anong ibig sabihin nito sa atin? As a priest, we offer sacrifices, spiritual sacrifices to the Lord. Mambabalikan natin sa verse 5, nabanggit niya to. Tulad ng mga batong buhay, hayaan ninyong kayo ay maitayo bilang espiritual na bahay tungo sa banal na pagkapari. Anong trabaho niya? Upang mag-alay ng mga espiritual na handog na kasiya-siya sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Dahil tayo ay bayang pinili, ang sinasabi din ni Pedro sa atin, hindi nagtatapos doon. Kayo ay isang maharlikang pagkapari, royal priesthood, at kasama doon sa ating pagkakatawag na tayo ay mag-offer ng mga spiritual sacrifices sa Panginoon. Maalala na natin ang isang teksto, Romans 12:1, sabi dito, we offer our lives as a living and acceptable sacrifices to God. Hindi na tayo nag-aalay ng mga pinapatay na kordero sa dambana ng Diyos. Ang ating buhay mismo, ang ating pwedeng ihain sa dambana ng Panginoon, ang ating buhay. Yan, tanong dyan, anong klaseng buhay ba ang ginabagay natin para sa Panginoon? Ang ating bang buhay ay isang haing buhay para sa Panginoon na kaaya-aya para sa Kanya? We reign with our sovereign Lord, and by faith, bagamat tayo ay hindi karapat-dapat, bagamat tayo ay imperfect, and yet we are living as a chosen race and as a royal priesthood. At ang tinitingnan natin yan in the future, that we will reign with Him forever with Christ. Kaya isang hamon sa atin dito mga kapatid, kung ikaw man ay hindi mo pa nakikilala ang Panginoon, ito'y panahon para lumapit sa Kanya. Ihain natin, ibigay natin ang ating buhay sa Kanya bilang haing buhay upang ang Diyos ang mapagpala sa atin. Alam natin na pag tayo lumapit sa Panginoon, hindi niya tayo paghihindian. At yun ay may makaakibat din na pagpapala mula sa Kanya.
Naisin natin na hanapin ng Panginoon sa ating buhay. Kung tayo man ay mananampalataya, tingnan natin, ang ating buhay ay kaya-aya sa Panginoon. O maaring ang ating buhay ay doble kara. 5 araw o 6 na araw sa mundo at 1 araw paglinggo. Ang ninanais ng Diyos na sa araw-araw nating buhay, ang Diyos ang napapapurihan na nagtataas sa atin sapagkat tayo ay tinawag niya bilang mga dakilang pare, mga maharlikang pare. At yun ay sa katauhan ng Panginoon. Hindi lamang tayo tinawag na mga lahing pinili, chosen race, mga maharlikang pare, royal priesthood. Ibinabanggit din ni Pedro dito na ang ating kalagayan ay isang banal, isang bansang banal, a holy nation. Tatandaan natin, si Pedro ay nangungusap dito sa mga mananampalatayang watak-watak. Pero ang sinasabi niya, we are fellow citizen with the saints of God. Tayo ay magkakasama bilang mga mamamayan sa ilalim ng ating Panginoon. Tandaan natin, holy nation. Merong kabanalan. Ito isang bagay na makikita natin na tayo ay meron ding mutual rights and responsibility sa iglesia ng Panginoon. Sapagkat bilang isang bayan, makikita natin na meron tayong gagawin. At itong responsibilidad na ito na binibigay sa atin bilang pagkakatawag na banal na bayan, it transcends all racial, cultural, and national boundaries. Kaya makikita natin, ang mga mananampalataya sa ibang lugar, bagamat hindi natin nakikilala, pag alam natin Kristiyano sila, nagkakaroon tayo ng koneksyon sa bawat isa. Mapapansin niyan pag kayo ay lumabas ng ibang bansa at sinabi nating Christian, merong ibang pakiramdam na nararamdaman natin. Sapagkat ang Diyos na nagtatagni sa atin ay ang Diyos na siyang tumatawag sa atin bilang banal na bayan. Ay isang nakakalungkot lang sa ating bansa, kadalasan yung mga Kristiyano ay parang walang pakialam sa bawat isa. Pag kayo napunta sa ibang bansa, yung kadalasan yung mga Kristiyano, kung pwede nilang magsama-sama sila, sapagkat araw ng linggo lang sila pwede. Nasa China ako, pag fellowship ng yung mga kadarmihan kasi doon ay mga ayi o tinatawag natin mga house help. At kadalasan linggo yung free day nila. So yun ang araw nila talagang para sa Panginoon. Pagdating nila sa simbahan doon, maghapon na yon, uuwi sila ubusin nila yung araw na yun nandoon. Makikipagkwentuhan sa mga kapwa Pilipino and i-enjoy nila yung maghapon na yon. At hindi mo nakikitaan ng kapaguran na sama-sama sila. They eat together, they worship the Lord. At minsan yun ay isang bagay na parang, bakit para sa ibang bansa, mga Pilipino, pag nasa paloob ng iglesia ay napaka-warm, pero pagdating mo sa Pilipinas, bakit ganon? O nagiging parang complacent tayo o dahil ito ang ating teritoryo. Pero pag nasa labas, hanapin mo ang kapwa mo Pilipino, makikipagkwentuhan ka sapagkat sa maghapon, puro inchik ang naririnig nila. Yan ang pagkakatawag sa atin. A holy nation. God, at itong pagkakatawag na to, makikita natin, isang bagay na makita nating example sa Biblia, yung Exodus na pinamunaan ni Moses. Sinabi ng Isaiah 66:8, a nation was born in a day. And yet, makita natin na itong bansang ito ay pinagsama-sama ng Diyos mula sa mga oppressed slaves na ipinapakitang type and shadow ng pagsasama-sama ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Ang ating identity
bilang mga anak ng Diyos sa Panginoon na hindi bounded siya ng mga oras ng panahon, maging anumang mga estado natin sa kalagayan sa buhay, na mga boundaries ng tao. Ang ating kalagayan ay yung pamantayan na binabagay ng Panginoon. We are a holy nation. Lahat ng mga tinawag ng Panginoon sa Kanya ay tinatawag niyang banal na bansa. Ang ibig sabihin nun, we are consecrated. We are set apart for the working of God. We are set apart for the purpose of God. At ang sinasabi doon, tayo ay mamuhay na may kabanalan. At ano ang panawagan ng Diyos? Holy nation. Hindi man nagtatapos doon. Kaya sinabi niya, upang ipahayag ang makapangyarihang gawa ng Diyos. Ano ba mga bagay na lumalabas sa ating mga bibig? Ito ba ay mga chismis? Sabi nila marites? O mga bagay tungkol sa Panginoon? Pag-isipan natin, meron pa ba tayong ng mga testimony na nakikita natin sa buhay natin kung paano kumilos ang Diyos sa isang buong linggo? Na nakita natin kung gaano kamangha-mangha ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Minsan nakakalimutan natin ang ating kalagayan na tayo ay mga piniling bayan, isang lahing pinili, isang maharlikang pari, isang banal na bayan. Yan ang panawagan sa atin, mamuhay na may kabanalan. Bagamat maraming mga pagsubok, maraming mga pinagdadaanan tayo, kadalasan ito'y ginagamit ng Panginoon para tayo ay pinuhin. I-separate tayo doon sa mga daming tao na nakapalibot sa ating makasalanan. Ginagamit ng Diyos ang mga pagkakataon na yon para tayo ay hubugin ng Diyos sa mga sitwasyon na yon. Many of our trials and affliction are sovereignly ordained by God. The purpose is to separate us from the sinful men. Kaya yung mga experiences natin, especially pag tayo ay dumadaan ng mga pagsubok, tingnan natin, hanapin natin, ano ba ang pagkilos ng Diyos sa buhay no? Ano ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon doon sa mga sitwasyon na ito? Upang makita natin na ang Diyos ay kumikilos sa atin, inaayos tayo. Maging sa ating pag-iisip. Imagine po kung araw-araw hindi ka magbabasa ng salita ng Panginoon, pupunta ka lang pag Sunday, doon ka mag-feed. Madami ka ng daladalang mga baggages na kadalasan hindi mo hiningi ng tawad sa Panginoon. Isang example na sa isang church father, ang pangalan Basel. Lagi siyang nakaka-experience ng sakit ng ulo. He suffered very severe headache. Tapos nanalangin siya sa Panginoon, Lord, pagalingin mo ako dito sa headache na ito. Pinagaling naman siya ng Panginoon. Pero nung time na wala siyang headache, anong mga naiisip niya? Mga lustful thoughts, mga bagay na hindi kaaya-aya sa Panginoon. Kaya naisip niya, nilagay ng Panginoon yung headache na yun sa kanya para itong mga lustful thoughts na ito ay mawala sa kanya. At yun na nangyari. Maaaring sa buhay natin, ano ba yung mga pinagdadaanan nating mga sitwasyon na parang tingin natin ay pinahihirapan tayo. Pero in that time, tayo ay inaayos ng Panginoon. Tinitrain tayo ng Panginoon na mag-isip ng mga bagay na makalangit sa pinagdadaanan nating kahirapan. Because we are a holy nation. God will always want us to be holy
in His midst. Nais ng Diyos tayong mamuhay na may kabanalan at may pagkasunod sa Kanya. At yun ay isang panawagan sa atin. Hindi lamang tayo tinawag ng Diyos bilang lahing pinili, maharlikang pagkapari, isang bayang banal. Ito isa pa maganda sinabi. We are a prized possession of God. Sambahayang pag-aari ng Diyos. Yan sabi dito sa ating tinatawag, sa ating teksto. Sambahayang pag-aari ng Diyos. Kaya bagamat tayo ay inaalipos na ng mundo, hindi tayo gusto ng mundo dahil sa ating pamamaraan, sapagkat kung ang mundo, ang nais na pag-araw ng linggo ay magtrabaho ka, negosyo ka para yung araw na yon, lalo na mga tindahan, maraming benta pag linggo. Or ito yung mga pagkakataon na nais ng mundo na kung anong nais ng mundo gawin mo dahil masaya. Na may halong kahalayan, na may halong hindi magandang kaisipan. We are a prized possession of God. The Lord hates and persecutes God's people, but God loves and treasures His children. Para sa isang troping napaka-importante dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya tandaan natin, God secure His people because He is building His kingdom by His own dwelling of the Holy Spirit. Kaya sa Ezekiel mababasa natin, sabi ng Ezekiel 16:1-4, yung beauty of this holiness na bagamat ang sinasabi ni Ezekiel na ang Panginoon ay Jehovah is choosing and cultivating itong wicked or wretched Jerusalem, sinabi niya, He is His own bride. Ganon ang pagtingin niya. Bagamat tayo ay hindi tayo karapat-dapat sa biyaya ng Diyos kung tutuusin. Wala tayong karapatan na tawagin ng Panginoon. Pero dahil sa Kanyang biyaya, God called us as a prized possession to be His bride. At yung tinatawag ni Pedro na riches of the glory of God na minamana ng mga banal. At ang nais ng Panginoon, ang Diyos ay naluluwalhati, nagagalak siya pag tayo ay minamahal din natin siya, undistracted devotion ng kanyang mga bayang pinili, ng kanyang priceless possession, in response to the glory of God, ng kanyang makapangyarihan, makanwalhati ang gawa na ginagawa niya sa atin. At nawa doon magbigay ng comfort to sa atin na maisip natin na anumang kondisyon ng ating kalagayan, tatandaan natin na ang Panginoon ay nandyan. At nais niya na manahan sa ating mga buhay anuman ang kondisyon ng kanilang pinagdadaanan natin. So ang challenge sa atin, your position is not your own. It is by the grace of God. Yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon bilang chosen race, royal priesthood, holy nation, prized possession, hindi natin ito sa sariling kakayanan. Ito ay sa biyaya ng Panginoon. Kaya ang challenge sa atin as a race, as a chosen race, tatandaan natin na hindi tayo mga basura sa harapan ng Diyos. Kung ang mundo gano'n ang pagtingin sa atin, we are precious, chosen race. Bilang mga pari, mga dakilang, mga maharlikang pari,
ang panawagan sa atin ay ihain natin ang ating buhay bilang sakripisyo na katanggap-tanggap sa Panginoon. Bilang banal na bayan, ang panawagan sa atin ay mamuhay ng tapat, mamuhay na may kabanalan sa Diyos, sapagkat banal ang Diyos na ating pinaglilingkuran at nais na tayong mamuhay na may kabanalan. At bilang mga prized possession ng Panginoon, tatandaan natin na anuman ang ating kalagayan, ninanais ng Diyos na tayo ay samahan niya sa ating mga kalagayan. Yan ang ating posisyon. That is your position in Christ. Pinapahalagan ba natin itong pagpipili ng Diyos sa ating buhay o binabaliwala natin ang pagkakatawag sa atin? Isang nakakalungkot na pagkakataon na kadalasan ang ating pakita lamang ay pag tayo ay nasa iglesia, pag may nakakita sa atin, pero in all the rest of the day, ano mga bagay iniisip natin? Ito ba'y mga bagay na nakakalwalhati sa harapan ng Diyos? Kung ating tinitingnan ang ating kalagayan, pagkakatawag sa atin ng Panginoon, tayuan natin ang pagkakatawag ng Diyos sa atin. Hindi lamang yan ang ating tingnan, ano ba ang ating purpose? What is your purpose? Bilang mga tinawag ng Diyos, mga bayang isang lahing pinili, isang maharlikang pari, isang bayang banal, isang isang sambayanang pag-aari ng Diyos, ano ang ating layunin? Hindi ba lang tayo tinawag ng Panginoon mga bagay na ito? Ano ang tawag ng Panginoon? Tayo ay tinatawagan ng Panginoon na ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya sa atin. That is our purpose. To proclaim the excellencies of God. To proclaim the all-powerful God, mighty working in the lives of the church and in our lives. Sa pagpipili ng Panginoon sa atin, ito'y nagdadala sa atin na baguhin tayo ng Panginoon. Kaya nga nandun yung proseso ng sanctification. Ang isang Kristiyano nakakilala sa Panginoon, hindi yan overnight na nababago. Pinadadaan niya parang ginto na pinipino ng Panginoon paunti-unti. Kaya kung may makikita tayong kapatid na kapatid ba, Kristiyano ba yan? Huwag tayong mag-judge sapagkat baka work in process pa siya. Ang pwede natin gawin, ipanalangin ang kapatid na yon, na patuloy siyang baguhin ng Panginoon hanggang sa maging katulad ng Panginoon. O kung tayo man ay matanda na sa pananampalataya, wag naman nating tingnan o ibaba ang mga tao na nakikita natin na parang hindi pa ganap na katulad ng Panginoon. Sapagkat iba-iba ang dealing ng Panginoon sa atin. Kung kaya nga sa loob ng iglesia, ito yung paraan natin para magpalakasan, ipanalangin, we are sharing sa isa't isa, sapagkat maaari yung pinagdadaanan niya ay napagdaanan mo na, at yung mga natutunan mong mensahe ng Panginoon o mga lesson ay pwede mong i-share sa Kanya para sa'y lumago at magpatuloy. Sapagkat sinasabi natin, walang isang Kristiyano makapagtatayo sa kanyang sarili. Tayo ay sama-samang pinagtatagni-tagni ng Panginoon para magawa natin ang Kanyang kalooban. Ito ay sa biyaya ng Panginoon. That we will serve for the glory of God. Hindi ibig sabihin ito na lahat tayo ay magiging preacher sa harapan. Ano ang mga bagay na pwede natin i-proclaim?
tayo ay tinatawagan ng Panginoon na mamuhay na may kabanalan. At sa ating pamumuhay sa araw-araw, ano yung mga testimony ginawa niya sa atin na pwede nating i-share sa iba? Na makita nila na merong ginagawa ang Panginoon sa buhay nito, kaya nakikita ko siya. Meron bang na-attract sa buhay natin para makilala ang Panginoon? Ay, yan ang tunay na Kristiyano. Nakikita ko si Kristo sa kanya. O baka yung kabaliktaran na nakikita natin, naku, Kristiyano yan. Ano ang klaseng Kristiyano yan? Ito ang panawagan ng Panginoon. To proclaim the excellency of Christ. To proclaim the mighty working of God in our lives. At hindi ito yung pagyayabang. It is not boasting. Hindi ito yung flattery. Hindi ito parang basta lang natin sinabi. Let it come out naturally because we experience that. Because God made that in our lives. Na makita natin na sa mundong ito mahirap mamamuhay dahil pag tiningnan natin ay lahat ng mga karumihan, lahat ng mga bagay na makapagkukorap sa atin, enslave sa atin, ay nariyan. And yet, because of the grace of God, we can proclaim His excellency. We are called to proclaim the glory of God. Tayo ay tinatawagan ng Diyos bilang maging ilaw at asin ng sanlibutan ito, na ang purpose ay para mapapurihan, dakilain ng Diyos sa ating buhay. Recently makita natin, no, yung Oscar na yung nangyari sa Oscar, yung sampalan doon, no? The natural man will always do that, even in the center stage. Pero dapat nating tingnan na nawa tayo ay baguhin ng Panginoon ng ating buhay ay nakikita ang Diyos sa atin. Mahirap gawin ang magpaging banal sa sarili nating kakayanan. Madaling pikein yon, pero hindi magandang kalalabasan. Pero ang tunay na pagbabago ng Diyos na ginagawa sa atin, kailanman, hindi yon pwedeng pikiin. Sapagkat ang Diyos ang nagko-cultivate siya, nagbabago sa atin internally, and it will flow out. Yan ang pangalawang bagay na makita natin. Our ating posisyon sa Panginoon, ang ating panawagan, ang ating purpose, at ang pangatlong bagay na tingnan natin, ang privilege, ang pabor, ang biyaya na makikita natin na pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Tatandaan natin, pag tayo mga tinawag ng Panginoon, bagamat may ang mundo ay kinasusuklaman tayo, bagamat ang mga bagay-bagay ay pinahihirapan tayo, tatandaan natin, meron ding biyaya, may pabor na binibigay ang Diyos. Sa verse 9 sabi dito, ang mga bagay na natanggap natin, nasa verse 9, sa verse 10, dito makikita natin ang isang paalala ni Pedro sa atin ng ating kalagayan bago tinawag tayo ng Panginoon at anong kalagayan natin ngayon. Sabi dito, noon ay hindi kayo bayan, ngunit ngayon, bayan kayo ng Diyos. Isa pang sinabi niya, noon ay hindi kayo tumatanggap ng habag,
Ngunit ngayon, tumatanggap kayo ng habag. Once, you were not a people, but now, you are God's people. Once, you have not received mercy, but now, you have received mercy from God. Itong statement ito, pag maalala natin sa Biblia, ang isang love story ng Panginoon sa kataonan ni Hosea. Nung binabanggit niya itong bayan na ito ay hindi ko mga Lo-ami. And yun ang sinabi niya sa Hosea 1:6 and 9. Basahin natin yan para makita natin. Hosea chapter 1 verse 6 and 9. Sabi ganito, siya'y muling naglihi at nanganak na isang babae. Ang sinabi ng Panginoon, tawagin mo ang kanyang pangalan na Lo-ruhama, sapagkat hindi ako nahabag sa sambayanan ni Israel, ni patatawarin ko siya. Yun ang isa. Pero sa verse 9 sabi niya, sinabi ng Panginoon, tawagin mo ang kanyang pangalan na Lo-ami, sapagkat hindi ko bayan ang akin at ako'y hindi ninyo Diyos. Yun ang kalagayan ng bayang Israel. And yet, anong sinabi niya? Kayo ngayon ay aking bayan. Kayo ngayon ay nakatanggap ng habag ng Diyos. Makikita natin, sa lahat ng tao, ang kasalanan ay nagsisira ng lahat ng bagay. Ang kasalanan, nilalayo tayo sa Diyos. Hindi lamang yon, nilalayo tayo sa ating kapwa-tao. Pinalalayo tayo. Kaya nga itong mga ang sinusulatan ni Pedro dito, yung mga tao na na-scattered. Na-scattered sila at ang itong mga taong nito na sinusulatan niya ay parang sila ay naitsapwera ng batas at socially para silang initsapwera. Iba ang pagtingin sa kanila. At itong panawagan ni Pedro, noon, kayo ay hindi mga bayan ng Diyos. Ngayon, bayan kayo ng Diyos at nakatanggap kayo ng awa ng Panginoon. Yan ang ginagawa ng kasalanan. Dinidisperse niya mga tao. Sinisira niya ang may relasyon ng mga tao. At kung merong mang sariling band na nag-exist sa kanila, it's illusionary, huwad. Or either meron ng relasyon sapagkat meron siyang nakukuha sa iyo. Ito ay binago nung dumating ang Panginoon. Sa kanyang pagdating, itong mga bagay na ito ay tinanggal niya at tayo ginawa niyang bayan. Bilang bayan, ninanais niya na nakikita sa ating buhay ang pamamaraan ng Diyos. That was changed in Christ. Yung ating status, yung ating kalagayan, yung ating pagtawag sa isang buhay na Diyos. Sapagkat ang kanyang pamamahala is unlimited. Ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan, hindi nagbabago. At ang kapangyarihan ay almighty. Yan ang ating kalagayan, yan ang biyaya na natanggap natin sa Panginoon. Bilang bayan niya, may malalapitan tayo sa Diyos. At hindi lamang yon, ang sinabi niya, tayo ay nakatanggap ng habag ng Diyos. We are the recipient of mercy. Tatandaan natin ang sinusulatan ni Pedro dito ay mga tao na tinanggalan ng karapatan, binusabos kung sabihin natin, winalanghiya, initsapwera, parang tinuring na mga basura ng lipunan, and yet, kinahabagan ng Diyos. At yun ang ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Na wala tayong kwenta, wala tayong halaga. Dahil sa ating kasalanan, tayo patay sa Diyos.
And yet, kinahabagan tayo ng Diyos. At napakahalaga ng konsepto na yon. So, dahil sa habag ng Diyos, nagkaroon tayo ng pananampalataya. Mula sa ating pagkawala, sa ating kawalan, sa biyaya ng Panginoon, sa kanyang habag, tayo ay pinuno ng Diyos. What believers have in Christ is the saving mercy of God, and that is very important because of what done necessary thing, the good and precious portion we have taken. Natanggap natin dahil sa biyaya ng Diyos na hindi natin pinagpaguran, na hindi natin ginawa, kundi siya nag-prepare sa atin. At yun ay napakahalaga. Napakagandang regalo ng Panginoon. Because of that divine mercy, ang mga makasalanan ay nagkaroon ng pag-asa. We are not totally lost because of that mercy of God. At yun yung wonder, yun yung biyaya, yung habag, yung kayamanan ng kaligtasan ng Diyos. Kaya sabi natin, sa Panginoon walang talo. Kaya may mga nakikinig sa atin, ang isang alok ng kaligtasan ang ino-offer ng Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon. Pagsisihan natin ang ating kasalanan at manampalataya sa Diyos. Sapagkat sa Kanya lamang matatagpuan natin ang ating tunay na posisyon, ang ating dapat gawin, at ang Kanyang mabiyayang habag sa atin. In Christ, we have precious gains. And all that was lost in us is rubbish because we have the precious living stone in the Lord Jesus Christ. Ngayon sa ating bilang pagtatapos, maaaring sinasabi natin ang mga Hudyo ang mga piniling bayan ng Diyos. Sabi natin, ang Panginoon walang partiality. Nung tinanggap o nung pinili ng Panginoon si Abraham, nakipagkaroon siya ng covenant, ang bawat descendant niya ay mangyayari because of his faithfulness and unquestioning obedience. But based on that conditional promise na binigay sa kanya ng Panginoon, ang sabi niya, now it has come to pass. If you diligently obey the voice of your God and observe carefully all His commandments, which I command you today, the Lord your God will set you high above all nations on the earth. Yan ang pangako niya kay Abraham, Deuteronomy 28:1 and Ezekiel 36:26-28. But ang isang malungkot na pangyayari, yung unfaithfulness ng Israel, the ancient few prove unfaithful, and the Lord has no choice but to respect their freedom of will. The nation Israel received the curse of the law. Sabi ng Deuteronomy, because you did not serve the Lord your God with joy and gladness of heart, for that abundance of everything, therefore you shall serve your enemies, and whom the Lord will send you. Dahil doon, when Israel as a nation did not live with her high privilege and carry on his responsibility, that special position was taken from her and given to the spiritual family of God on earth. That is the converted Jews and Gentiles, and that is the church, the Christian church, the Israel of God. Kaya ito yung panawagan sa atin.
ang mga bayang pinili, ang tunay na bayang pinili sa panahon ngayon ay ang mga taong tinawag niya, Jews and Gentiles, at yon ang iglesia. Kaya ang challenge sa atin, tayuan natin ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyong mabiyayang awa, Panginoon. Na itong mga kalagayang ito, ang aming posisyon bilang iyong pagkatawag, nawa, Panginoon, gawin namin ito ayon sa iyong kalooban, sa iyong biyaya. Salamat, Panginoon, sa paalala sa amin na kami ay tinawag mo upang ipahayag ang iyong makapangyarihan, maluwalhating mga ginagawa sa mundong ito, maging sa aming buhay, Panginoon. Na nawa, Panginoon, tayuan namin ang iyong pagkatawag sa amin. Salamat sa paalala na sa pamagitan ng iyong habag, anuman ang aming mga nawalan, ito'y binalik mo sa pamagitan ng Jesucristo. Tunay nga, Panginoon, na pag kami nagtiwala sa iyo, hindi kami talo, Panginoon. Bagkos, ang iyong mabiyaya at saganang biyaya ang aming mararanasan. Nawa ito din makita ng ibang tao, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na dinadalangin namin na nawa ang aming buhay maging patutuo sa iyong kadakilaang ginagawa sa iyong mga anak. Tunay, dalangin namin, Panginoon, na nawa ang aming buhay maging isang patutuo upang sila'y madalas sa inyo. Salamat, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon, patuloy sa mga gawain namin hanggang sa maghapon at binabalik namin papurit pagsamba. Sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.